Gusto kong mapag-isa. Bungad ni Ivana pagdating sa mansyon. Ivana? Ani Tristan na hindi pinansin ng heredera. Nalatili na lang itong nakamasid. Tahimik niyang tinungo ang silid ng ama. Mag-iimbestiga siya. Hindi sapat yung mga impormasyon na nakalap niya. Tila may kulang. Tila isang puzzle na nawawalang ilang bahagi. Humugot muna ng malalim na hangin si Ivana, tsaka inampisang buksan na naglalaki ang drawer at cabinet na nasa silid ni Don Silvestre. Mga lumang dokumento, papeles at iba pa. Saan siya magsisimula? Nahigit niya ang paghinga na makita mga photo album ng pamilya. Isa-isa niyang binuklat. Halos nakita niya rin ang mga nasa larawan. Pinakita na ng ama nung nabubuhay pa ito. Humipak ng vape si Ivana. Mas lumalala ang pagiging vape user niya kapag malalim ang iniisip. Napatitig siya sa wall na papalamutian ng iba't ibang painting. Abstract lover ang kanyang papa. Milyon ang halaga ng bawat painting na naroon na nabili pa sa ibang bansa. Papa, paano ko masasagot ng silid mo? Tila wala sa sariling saad ni Ivana. Muling nagsimulang maghalongkat ng mga dokumento si Ivana, ngunit wala siyang makitang anuman na maaaring masagot ang tanong niya. Napakaluwang ng silig ng kanyang ama. Kung iisa-isahin niya ang mga kagamitang naroon, aabutin siya ng 1 linggo o higit pa para masiyasat lahat ng nilalaman ng lahat ng mahalagang laman ng drawer ng kanyang papa. Hindi niya naman maaaring iutos sa mga katulong dahil ayaw niyang may makaalam pang iba sakaling may matuklasan siya na nag-uugnay sa kanila sa pamilya Tamayo. Sumilip sa bintana si Ivana. Tinanaw mula sa kinaroroon ng silid ang malawak na hardin ng mansyon. Tumidilim na ang paligid. Nagpahatid na lang siya ng pagkain sa silid at nagbiri na hindi siya maaaring istorbohin. Sinilip niya ang ilalim ng kama, nagbabaka sakaling may makitang anuman. Ngunit malinis maging ang ilalim ng makapal na kutson na naging higaan ng ama nung nakaratay pa ito. Naiiling na umupo siya sa malambot na kama ng kanyang papa at pagdakay humiga na natutulala. Papa, ipapapatay ako ng ibang tao sa hindi ko malamang dahilan. Bulong niya sa sarili. Mabilis na bumalikwa si Ivana at saka muling tinitigan ang mga lumang painting na koleksyon ng ama. Nag-flashback kasi sa isipan niya ang pelikulang napanood na pinagbibidahan ni Nicolas Cage. Posible din kayang naiisip ng kanyang ama na maglagay ng sign sa mga painting upang masagot ang misteryosong mga tanong niya? Napapantastikohan man sa sarili, tumayo si Ivana. Isa-isang tinignan ang likod ng mga paintings na nasa wall. Nag-ahanap ng palatandaan na posibleng maging sagot ng kanyang mga katanungan. Putragis, mura niya sa isip. Para siyang nasa treasure movie na naghahanap ng clue. Napaawang ang bibig ni Ivana nang makitang isang susi na maayos na nakaipit sa gilid ng larawan ng kanyang abuela. Bahagyang kinilabutan si Ivana. Kung kanina tila nasa action movie siya, ngayon naman tila nasa isang horror movie. Ipinilig ni Ivana ang ulo. Kapapanood kasi, Heis. Para saan ang susi na to? Malalim na nag-isip si Ivana at saka nagpa siyang isabit sa suot na lace ng vape. Tila malaki ang magiging bahagi ng susi na yon sa mga katanungan niya. Gusto niyang makaramdam ng takot pero pilit niyang nilalabanan. Hindi siya dapat natatakot. Ngunit nang makarinig na magkakasunod na katok mula sa pinto, nanlaki ang mga mata ni Ivana at muntik siyang mapatalon sa gulat. Kinalma muna ni Ivana ang sarili at saka tinungo ang silid upang buksan. Hinahanap ka ng daddy ni Kian? Bungad ni Tristan. Sumilip ito sa silid ngunit hinila na to ni Ivana palabas. Gusto kong mamasyal sa falls kasama ng mga bisita, saad ni Ivana. Ilalagay mo sa kapahamakan ang buhay ninyong lahat. Hindi ka na naman nag-iisip, Ivana. Ines sa sagot ni Tristan. Tinitigan ni Ivana ang pinsan saka bumuntong hininga. Ayaw niyang ilagay sa listahan ng pinagdududahan ng binata. Simulat sa pool tinuring niya na tong kapatid at hindi lang basta pinsan. Makatitig naman, ani Tristan. Mahal kita, Tris. Tandaan mo, pinagkakatiwalaan kita. Malalim na tura ni Ivana at saka iniwan niya na ito. Saan ka pupunta? Walang narinig na sagot ang binata, ngunit naiiling na tinanawang dalaga. Sumenyas na lang to kina Paul na sundan ng heredera. Hindi ka rin ba makatulog? Tinig na nagpapitlag kay Ivana. Hindi pala siya mag-isa. Nilingon niya si Kevin na komportabling nakaupo. Umiling si Ivana at saka mo ring tinanaw ang malawak na bakuran ng mansyon. Marami akong iniisip, saad ng heredera. Ba't ba pakiramdam niya nakakagan sa pakiramdam ang presensya nito?
Tumayo na to at nalapitan siya mula sa pagkakatayo. Nahigit ni Ivana ang paghinga. Langhap niya na mabangong katawan ni Kevin. Parang gusto niyang humilig sa balikat nito. Ivana, seryoso ako. Gusto kitang maging girlfriend. Iniharap na siya nito. Bakit? Bakit? Ivana, gusto kita. Gustong gusto. Sincero nitong saad. Sarkastikong umiti si Ivana at saka iniwas ang paningin. Dahil may pera ako, mayaman, may impluwensya. Natigilan si Kevin, nagtagis ang bagang. Dahil kaya kong tapatan at higitan ang kayamanan mo? Nagsalubong kilay ni Kevin. Dahil ang gaya ko pan-display sa alta sosyedad na kinabibilangan mo? Hindi, may diing sagot ni Kevin. Si Ivana naman ang natigilan, pilit sinalubong ang mga titig ng binata. Hindi ko kailangan ng pera mo dahil may pera din ako, Ivana. Maraming masigit na maganda kaysa sayo. Rumihis strong kirot sa magandang mukha ni Ivana. Bakit ako? Dahil ikaw ang babaeng naging laman ng puso ko sa mahabang panahon. Aminin mo man o hindi, ikaw si Ivana Villamor. Itanggi mo man ang paulit-ulit na makita dito, Ivana. Tinuro ni Kevin ang dibdib. Nahigit ni Ivana ang paghinga para siyang kakapusin ng hangin. Tinawid ni Kevin ang ilang pulgadang pagkita ng mga mukha nila. Napapikit si Ivana nang lumapat ang labi nito at sakupin ang labi niya. Sumasapo na ang palad nito sa dibdib niya. Napasinghap si Ivana nang pakawalan nito ang labi niya. Kev, wag dito. Saad ni Ivana na ikinangiti nito. Hinila niya na ang binata patungo sa pinakamalapit na silid na naroon. Sabik silang muling naghalikan. Otomatikong naghubad ng suot na damit. Napapalayad si Ivana habang humaaplos ang palad ni Kevin sa balat niya. Dama niya ang palinabik. Nilalamo na sila kapwa ng pagnanasa. Kailan nga ba yung huli silang magniig? Hindi niya na matandaan. Ang naaalala niya lang masarap isipin, maghiwalay ang katawan. Humihingal na nakatihaya sa kama at sabay na narating ang rurok. Nakakapagod pero sulit ang sarap. Napangiti si Ivana na nilingon ang katabi. Girlfriend na ba kita ngayon? Malambing na tanong ni Kevin. Napaawang ang bibig ni Ivana. Sa halip na sumagot ay kinintilan niya ito ng halik sa labi. Tsaka niya iisipin ang bukas. May ngiti sa labi na lumabas ng silid ni Ivana. Hinayaan niya na munang magpahinga si Kevin. Mahimbing pa itong natutulog. At nakabuo na siya na isang desisyong ipapakilala niya na ito kay Kian. Good morning, bunga ni Tristan. Good morning, kanting bati ni Ivana sa pinsan. Kapansin-pansin ang kakaiba niyang sigla. Ikaw ba naman ang madigilan? Pila niyang biro sa sarili. Good talaga ang morning, Ivana, ani Tristan. Nagtatanong ang mga mata ng heredera na itinaas ang kaliwang kilay. Mukhang malapit na tayo sa kasagutan ng iyong mga tanong. Napaawang ang bibig ni Ivana at saka napangiti. Ang tagal niyang hinintay ang pagkakataong yon. May isang taong nakakaalam ng misteryo ng pagkatao ni Crisanta Tamayo sa ani Tristan. Sa wakas, ani ng isip ni Ivana. Humigop lang ng mainit na tsokolate si Ivana tsaka naghanda na upang umalis. Pupuntahan nila ni Tristan ang taong naghanap ng private investigator na nakakalam ng pagkatao ng ina ni Christoph. Binabagtas ng Land Cruiser na lulo nila ang daan patungo sa dulo ng Villa Ivana. Ang pabahay para sa mga magsasaka. Si Mang Temyong? Gulat na sa lulapan ni Ivana ang pinsan. Tumango lang ito. Si Mang Temyong ang pinakamatandang kapatas ng asyenda na pinagkakatiwalaan ni Don Silvestre. Magandang umaga ho, senyorita, pagbati nito. Maayos sa mga pabahay ng mga magsasaka, isang napakatalinong ideya ng Don. Hindi nito hinayaang maging kawawa ang mga tauhan nito. Maayos na kapaligiran para sa mga ito, ibang-iba kumpara sa ibang hasyenda. Mang Temyong, gusto kong masagot ang mga tanong ko. Saad ni Ivana nang mapansing tila at tabili ito. Tumingin ito kay Tristan. Huwag ko kayo mag-alala, Mang Temyong. Katotohanan lang naman ang ilalahad ninyo. Isinamara ng asawa ni Mang Temyong ang pinto. Nagbili naman si Tristan sa mga bodyguard ni Ivana na magmamanman sa paligid. Malupit si Doña Esmeralda, panimula nito. Ang tinutukoy nito ay abuela ni Ivana na ina ng kanyang papa. Nang matuklasan nito na nagtaksil si Don Silverio ay pinadukot niya si Aling Maria. Aling Maria? Ani Ivana. Ang ina ni Crisanta?
Naparunok ng tuyong laway si Ivana. Hindi niya sukat akalaing ang villa na ipinamana sa kanya ay nababalot ng lihim at misteryo. Ang ina pala ni Christoph ay tiyahin pa niya at tulad niya isa rin tong bastarda. Pinahirapan, kinulong sa basement ng mansyon. Huminto sa pagsasalita ang kapatas. Tila nalungkot ito. Si Crisanta? Binabalot na ng matinding kuryosidad na saad ni Ivana. Naitakas siya sa tulong ni Don Silvestre. Ang papa? Bulas ni Ivana. Kung gayon alam ng papang pagtataksil ng lolo? Alam niya. Alam na alam. Si Don Silvestre, uniko iho ng Mondragon. Kaisa-isang tagapagmana at yun ang di matanggap ni Doña Esmeralda na may kahati pa to sa mamanahin ng kanyang anak bunga ng kataksilan. Patuloy ni Mang Temyong. Pero mabuting tao ang papa ko. Hindi siya makasarili at madamot. Siyang tunay. Likas ang kabutihang loob ni Don Silvestre na namanan niya sa iyong lolo. Kung tilulungan ni papa ang kanyang kapatid, bakit galit na galit si Christoph sa amin ng papa? Nagtatakang tanong ni Ivana. Marahil dahil hanggang sa mga huling sandali ng buhay ni Don Silvestre, tinago niyang lihim ng inyong pamilya. Hindi niya marahil alam kung sinong nasa likod ng lahat ng pagkakaligtas ni Crisanta, kung bakit nailigtas ang kanyang ina sa kamay ni Doña Esmeralda. Opinyon ni Mang Temyong. Walang kasalanan ng Uncle Zevi sa kasalanan ni Lola Esmeralda, sabat ni Tristan na napailing. Akala ng binata, kilalang kilala niya na ang tiyuhin at wala itong lihim na hindi niya alam. Ano nangyari kay Crisanta pagkatapos? Tanong ni Ivana. Pinadala siya ni Don Silvestre sa ibang bansa. Palihim na tinutulungan sa tulong ng isang kaibigan. Kaibigan? Nagkatinginan sina Tristan at Ivana. Sa tulong ng matalik niyang kaibigan, na bigla na lang naglaho ng mahabang panahon. Natigilan si Mang Temyong. Sino siya, Mang Temyong? Sinong kaibigan ng papa? Pigil ang paghinga na naghihintay na sagot na saad ni Ivana. Si Jose Villamor. Tila huminto sa pag-ikot ang mundo ni Ivana. Kapwa sila nagulat ni Tristan. Ang itay Jose? Paumanhin, senyorita, ngunit sa palagay ko, mas masasagot pang iba mong katanungan ng iyong itay? Wala na hong itay. Malungkot na sagot ni Ivana. Nagulat man sa mga revelasyon ay tila nakahinga ng maluwag si Ivana. Unti-unti nang nasasagot ang mga katanungan niya. Paano niyo nalaman lahat ng to? Ani Ivana. Di akalain ng heredera na ito pala ang taong may hawak ng susi ng lihim ng mga Mondragon. Higit pa sa pagiging kapatas ng hasyenda ang naging papel ko sa buhay ni Don Silvestre. Naging matalik ko siyang kaibigan. Napansin nga ni Ivana, naging mas angat ang trato ng kanyang papa dito kaysa ibang mga tauhan nito. Maliban sa lupang ipinamana rito, nag-iwan ang kanyang ama ng malaking pera sa bank account ng kapatas na hindi niya na ipinagtaka dahil akala niya tinumbasan lang ng ama ang matagal na panahong pagsaserbisyo nito sa villa. Mang Temyong, sa palagay niyo, saan matatagpuan si Crisanta? Tanong ni Tristan. Wala na ho akong ideya, maliban sa balitang kanyang anak ang nagmamay-ari ng karatig na hasyenda, sagot nito. Bakit kaya interesado si Christoph na bilhin ang kalahati ng hasyenda? Ani Ivana. Aling bahagi po, senyorita? Tanong ni Mang Temyong. Sa kabilang ibayo, malapit sa waterfalls. Si Tristan ang sumagot. Natigilan si Mang Temyong at saka matamang nag-isip. Kailangang puntahan niyo ang bahaging yon, senyorita. Suhestyon ng kapatas. Nagkatinginan si Tristan at Ivana. Nakakakilabot mang isipin ngunit tila may punto ang kapatas. Tuklasin ang lugar na nais bilhin ni Christoph. Alamin ang misteryo nagkukuble sa bahaging iyon. Nagpaalam na sila sa matanda na uuwi na. Nagpasalamat si Ivana sa mga nalaman. Senyorita, mag-iingat kayo. Paalala ng kapatas. Tumangulang heredera. Tila nasagot na iba mong tanong, Ivana. Nasa next chapter na tayo. Saad ni Tristan sa gitna ng pagmamaneho. Kung gayon, Tris, hindi pala nagkataon ng pagkakakilala ng Inay Rosa at ng Itay Jose? Tumango ang binata. Posibleng ang pagkakaharap ng iyong itay sa iyong inay ay sinadya. Natigilan si Ivana at saka napailing. Akala ko pa naman tadhana. Umingo si Ivana. Ang tadhana ay ang love story ninyo ni Kevin Martinez. Tudyo ni Tristan. Namumulang inirapan to ni Ivana. O bakit? Ivana, ako ang mata ng villa. Sa tingin mo ba, hindi ko alam kung bakit ka napuyat? Pilyong biro ni Tristan. Namilog ang mga mata ni Ivana at saka napahagikik. Napabilis ang paghipak sa hawak na vape ngunit biglang natigilan. Napatitig sa susi na nakasabit sa lace ng kanyang vape.
Nilingon siya ni Tristan. Pwede namang kiligin paminsan-minsan. Tris, ang susi nito, posible kayang may kinalaman sa katanungang nais nating tuklasin? Inawakan ni Ivana ang lumang susi na tila yari sa tanso. Lumang disenyo at tila antigo na ito. Saan mo naman nakuha yan? Tanong ni Tristan. Sa likod ng painting, Lola Esmeralda. Napapalatak si Tristan. Tris, seryoso. Alam mo bang mas madali pang maghanap ng karayom sa gitna ng buhangin kaysa hanapin kung nasa ng kandado ng susing yan? Alam ko. Kailangan muna nating puntahan upang ang lupang nais bilhin ni Christoph. Tsaka na natin isipin yan. Kapwa sila natahimik, malalim na nag-iisip. Unti-unti nang nagiging malinaw kay Ivana ang lahat. Nakakabiglaman ang revelasyon ngunit tila nabubuo na ang puzzle ng misteryo. Wala man lang clue. Inis na bulalas ni Ivana na nilingon ng pinsan. Umuwi lang sila kanina sa mansyon upang kumain at pagkatapos tinungo ng kabilang bahagi ng asyenda. Ano ba kasing clue hinahanap mo, Ivana? Wala ka sa treasure hunting journey. Naiiling na sagot ni Tristan. Malawak na lupain na may organisadong pataniman ng lansones at siniguelas. Nagtatayugang puno ng mahogany na nakahanay sa bakod ng asyenda na pinaka-boundary nito sa Karatig Farm. Ang pagitan ng farm ni Christoph Tamayo at ng asyenda ng Mondragon. Wala nga, pero hindi mo ba naiisip na baka may binaon na kahit anong valuable items ang Lola Esmeralda sa bahaging to kaya interesado si Christoph? Ani Ivana na kumindat sa pinsan. Kaka-movie marathon mo yan, Ivana. Nasa realidad ka. Naiiling na sagot ni Tristan. Pinagsalikop ni Ivana ang mga braso na tinanawang malawak na lupain. Maglakad-lakad pa tayo sa banda roon. Utos si Tristan sa mga bodyguard ng Heredera. Anong espesyal sa lugar na to? Umikot ang paningin ni Ivana. Pangkaraniwang tanawin sa isang probinsya. Bukirin na tatamnan ng iba't ibang halaman, gulay, prutas at iba pa. Bahagyang natigilan ang Heredera nang sumigaw ang isang tauhan niya. Senyorita, sagawi po rito? Sigaw ni Paul nang nasa hindi kalayuan. Nagmamadali sila ni Tristan lapitan to. Isang bakal na tila takip ng imbornal ang bumungad sa kanila. Sa unang tingin hindi ito mapapansin man lang dahil natatakpan ng mga talahib. Mabilis niyang iniutos na iangat upang buksan. Nahirapan ang mga tauhan ni Ivana dahil may kabigatan ito. Nagulat sila sa natuklasan. Isang daan patungo sa isang tila man-made cave. Tila tunnel na isang minahan. Anong meron sa loob? Madilim at tila hindi kakayanin ng liwanag lang mula sa dala nilang mga cellphone. Nagpauto siya agad mula sa mansyon na magdala ng lampara at ng flashlight na magagamit nila sa loob ng tunnel. Ito marahil ang dahilan kung bakit interesado si Christoph na mabili ang lupaing ito, ani Ivana. Ang bilis na ng conclusion, Ivana. Naiiling na sagot ni Tristan. Ano na namang mapapala niya sa tunnel na yan? Palibhasa, dati itong sundalo. Sanay na sanay ito sa mga tunnel upang magkubli. Tris, baka nandito sa loob ang sagot. Ivana, tunnel lang yan. Posibleng lagusan ng mga sundalong Hapon sa panahon ng giyera. Baka lunggapay ng mga naglalakihang sawa, pananakot ni Tristan. Paano kung di lang sawang nandyan? Hindi kumbinsidong sagot ng Heredera. Oh, alright. Nasa ilalim ang Yamashita treasure. Masaya ka na. Sarkasikong napailing na sagot ni Tristan. Mga ninganing takpan na ulit nito ang butas pero mapilit ang Heredera nang tingnan nila ang loob. Walang nagawa si Tristan kung hindi samahan ng pagpinsan sa pagpasok ng dumating mga kagamitan nila upang makababa sa loob ng tunnel. Napaawang ang bibig ni Ivana. Dumagdag sa kuryosidad niya ang mga nagkalat na antigong kagamitan sa unang bulangad pa lamang. Tris, hindi to ordinaryong tunnel, bulalas ni Ivana. Tumango si Tristan. Mukhang napatunayan ni Ivana na tama nga ito. Nagpatuloy sila sa pagpasok. Mas maluwag ang loob na pinamumugaran pa ng mga paniki. Ivana, marahil dati itong secret hideout ng mga unang sundalo. Isa-isang tinignan ni Tristan at ng mga tauhan ni Ivana ang mga antigong kagamitan na naroon. May mga lumang baril, mga bala ng kanyon sa sulok ng kuweba. Mapanganib ang tunnel na to, Ivana. Pwedeng sumabog ang mga yan kahit dekada at antigo na. Opinyon ni Tristan. Ba't may ganitong tunnel dito?
Baka dahil dating sundalo si Lolo Silverio, may posibilidad na pinagkutahan to ng kanyang mga kasamang sundalo. Tumango si Ivana, saka tumingin-tingin pa. Tila nasa pelikula siya na isang treasure hunter movie. Ganitong ganito ang mga eksena. Napabahing ang heredera nang pagpagin niya ang agyo at alikabok sa ibabaw ng baul. Hindi to kalakihan ngunit di kakayanin ng isang tao upang buhatin. Inutos niya sa mga tauhan na kunin nila ito. Hindi mo pa binuksan dito, talagang iuwi mo pa sa mansyon? Tutol si Tristan pero tulad ng dati, panalong katigasan ng ulo ni Ivana. Gusto ko makita ang loob, bakit ba? Inirapan ni Ivana ang pinsan. Hindi kasi Lara Croft, Ivana, paalala. Tinawanan lang to ni Ivana at sa kapilang kinindatan ng pinsan. Iniutos muna ni Ivana na ilagay sa bodega ng mansyon ang baul. Bukas niya nalang bubuksan. Alam niyang pagod na ang mga tauhan niya, nangangailangan ng pahinga. Salitan sa pagbabantay ang mga to sa mansyon kaya't alam niya may sapat naman tong mga tulog. Pagod? Tinig na nagpapitlag ng puso ni Ivana. Oo nga pala, nasa mansyon pa rin si Kevin. Muntik niya nang makalimutan sa dami ng iniisip. Medyo, parang gustong kagatin ni Ivana ang pang-ibabang labi at hawiin ang buhok upang isabit sa punong tenga. Pumikit-pikit at mag-baby talk. Putragis. Lumuluwag ang panty ng garter niya kapag ganitong nasisilayan niya ang gwapong mukha ng daddy ni Kian. Babalik ako ng Maynila, Ivana. Saad nito ni kinadismaya ng heredera. Aalis na kaagad? Gusto niya nga itong gawing asawa. Asawa? Pilyang tudyo ng utak niya. Sige, ikaw ang bahala. Nagsali ng tubig sa basong heredera. Nanunuyo ang lalamunan niya. Mula noon hanggang ngayon walang nagbago sa damdamin niya para sa ama ng anak. Pero gusto ko kasama ka. Saan nito? Napatitig dito si Ivana, kumurap-kurap. Totoo ba talagang lahat ng to? Ginagap nito ang palad niya. Masyadong mabilis pero ayoko nang patagarin at maghintay pa ng tamang pagkakataon, Ivana. Will you marry me? Napaawang ang bibig ni Ivana. Tila ay dinuduyan siya sa alapaap. At hindi lang siyang masaya sa mga oras na yon dahil mula sa CCTV sa sulok ng kisame, nakamonitor at napapangiti si Tristan at ilang mga bodyguards ni Ivana na nasaksihan ng proposal ni Kevin. Marami ka pang di alam tungkol sa akin. Hindi mo pa nga ako lubos na kilala. Magulong mundo ko. Maraming kaaway. Walang perpektong mundo, Ivana. Walang malinis. Walang mundo na puro saya. Hinayaan ni Ivanang maglanda sa mga luha. Hinayaan ang sarili ng kaibigan siya ni Kevin upang yakapin at pagdakay siniil siya ng halik. Pinakawalan nito ang labi niya. Pinahid ng palad ang mga luha niya sa pisngi. Payag ka na bang maging Mrs. Martinez? Malambing na tanong ng binata. Nakangiting tumango si Ivana. Mag-iinarte pa ba siya? Ang tagal niyang pinangarap maging asawa nito. Ang makasama to habang buhay. Pupayag na ako? Initian to ng heredera at saka tumingin sa CCTV camera sa sulok ng kisame at sa kapilang kinindatan ng pinsan.